Tapos na ang ating paglalakbay sa Kwaresma. Tayo ngayon ay nasa rurok ng ating pananampalatayang Kristiyano, kung saan muling isinasa ngayon ang misteryo paskwal ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagninilay, masusumpungan natin ang 7 huling wika ni Jesus sa bingit ng kamatayan sa krus. Ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay tunay na nagpakasakit sa bigat na dulot ng ating pagkakasala. Halinang manalangin, magnilay at mag-isa sa ating pananampalataya. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungok, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang 2 kriminal, isa sa gawing kanan, isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa unang wika na ating narinig, ay makikita natin ang tema ng pagpapatawad. Kung titingnan ang salitang kapatawaran, pagpapatawad ay higit na 400 na ulit na makikita o mababasa sa Biblia. Mula sa matandang tipan, ang mga piniling tao at mga propeta ay naging daan upang bigyan ng kahalagahan ang salitang ito sa pamamagitan ng pagbabalik loob at pagsisisi sa mga kasalanan. Kaya naman, hindi maikakaila na ang pagpapatawad ay napakahalaga, lalo't higit nang dumating si Jesus sa daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pampublikong ministeryo, nakaugat ang pagpapagaling sa mga may sakit, pangangaral at pagpapalayas ng masamang espiritu, ang salitang kapatawaran, pagpapatawad. Mayroong 2 natatanging bahagi ang unang wika na magandang tingnan natin. Una, ang pagpapatawad ay ginagawad ng Diyos. Mula sa anak na humihingi ng kapatawaran para sa pagkakasala ng iba, masusumpungan ang kaugnayan ng propesiya mula sa aklat ni Propeta Isaías. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin na sila ay patawarin. Si Jesus bilang sugo ng Ama ay naging daan ng kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Natatangi ang pagpapahayag niya ng mga katagang nagdudulot ng pagpapatawad na tanging Diyos lamang ang maaring makapagbigay. Maging ang mga tagapagturo ng kasulatan ay nalalaman na ito ay nagmumula lamang sa Diyos. At sa kamatayan ni Jesus, ang kapatawaran ay iginawad minsan lamang at ito ay naging sapat na. Ikalawa, ang pinapatawad ay ang lahat. Sa konteksto ng unang wika, makikita natin ang pinatutungkulan ng kapatawaran ay walang iba kundi ang mga sundalo na nagpako kay Jesus sa krus. Tunay sapagkat hindi nila gagawin ang bagay na ito kung alam lamang nila na si Jesus ay Diyos. Ngunit kung titingnan,
Ang panalangin ni Jesus ay ukol din para sa lahat. Sa mga taong hindi alam ang kanilang ginagawang pagkakasala. Sa makatuwid, ito ay patungkol sa ating lahat. Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, dalawang katotohanan ang mayroon sa unang wika ni Jesus. Ang Diyos, ang tunay na nagpapatawad, at ang kapatawaran ay para sa lahat. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa ating pagninilay, 2,000 taon na ang nakakaraan nang ipako ng mga Hudyo ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Ano nga ba ang naging kasalanan niya sa mga Hudyo at sa kanyang mga kababayan? Sarado ba ang kanilang isipan o sadyang matitigas ang kanilang ulo o wala silang puso sa salitang pagmamahal? Ayaw nilang tanggapin ang kanyang mga turo at aral o nagbubulag-bulagan sila sa katotohanan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa kasalukuyang panahon, madami na tayong naranasang sakuna at trahedya, tulad ng baha, bagyo, lindol. Pagpasok ng 2020, nandyan ang bushfire sa Australia, pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas, madami tayong kababayang naapektuhan. At sa kasalukuyan ay ang COVID-19 pandemic na laganap na sa buong mundo. Kung ating pagninilayan, bakit nga ba humantong sa ganito ang nangyari sa Pilipinas at sa buong mundo? Itanong natin sa ating mga sarili, paano nga ba ako makakatulong upang hindi na ito lumala? Marami sa atin ang hindi sinasapuso ang ibinigay na enhanced community quarantine ng gobyerno. Marami pa rin ang umaalis ng kanilang mga tahanan upang tumambay sa labas, gumala at makipagtsismisan. Nasa halip ay magnilay, magpakaabala sa paglilinis ng bahay o makipagkwentuhan sa pamilya at magpalaganap ng mabuting balita sa tahanan at komunidad. Ngayong Kwaresma, ating isaisip at isapuso ang bawat aksyon na ating gagawin, kung tama ba o mali ang ating mga desisyon o aksyon. Dahil sa bawat desisyon, may kaakibat na responsibilidad na ating dapat isaalang-alang. Ama, patawarin mo kami pagkat kami nagkasala sa iyo. Panalangin. Ama naming makapangyarihan, isinasamo po namin sa iyo ang aming inang simbahan. Lalo't higit ang kahalili ng mga apostol sa pamumuno nito, sa pamumuno ni Santo Papa Francisco, ni Obispo Buenaventura, mga obispo at tanang kaparian. Nawa ay patatagin niyo po ang aming pananampalataya sa patuloy na pagpapahayag ng iyong presensya sa simbahan at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinuya rin siya na isa sa mga salarin nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami.
Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, "Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi pa ito, "Jesus, dadalhin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ikalawang wika. Kinukutya si Jesus ng mga taong nanonood sa pagpapako sa Kanya. Ilan lamang ang nagdadalamhati at dumaramay sa Kanya. Lahat sila'y tumutuya sa Kanya, pati na ang isa sa dalawang magnanakaw na nakapakong kasama niya. Pero ang ikalawang magnanakaw, sa halip na makisali sa pagkutya, ay siyang nakakita sa katotohanan kung sino talaga si Jesus. At hiniling niya na alalahanin siya pagpasok niya sa kanyang kaharian. Mga kapatid kay Kristo, tinalikdan ng magnanakaw na ito na nakilala natin sa pangalang Dimas o Dismas ang impyerno. At sa isang iglap ay ninakaw niya ang langit. He stole heaven, ang paraiso. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso." Mga kapatid, interesante ang papel ng dalawang magnanakaw na nakapakong kasama ni Jesus. Ang mga unang nagnakaw dito sa mundo ay ang unang lalaki at babae. Nakilala natin sa katawagang Adan at Eva, nang nakawin nila ang bunga mula sa puno ng kamalayan ng mabuti at masama. Nang sabihin ni Dimas na marapat lamang na parusahan tayo dahil sa mga masasamang nagawa natin, pero ang taong ito'y walang kasalanan, hindi lamang kasalanan nilang dalawang magnanakaw ang tinutukoy niya, kundi ang kasalanan din ng unang Adan at higit sa lahat, ang mga kasalanan natin na nararapat ding hatulan ng kaparusahan. Kinakatawan tayong lahat ng mga magnanakaw na nararapat parusahan. Pero si Jesus, na siyang ikalawang Adan, ang nagsasabi sa atin na sa araw na ito ay makakasama niya tayo sa paraiso. Mga kapatid, sa panahong ito ng coronavirus at dumaraan tayo sa mga pagsubok, ay nakapagpapagaan ng kalooban na isiping may pag-asa tayo tulad ng mabuting magnanakaw. Nakapagpapagaan ng kalooban na isiping pinatatawad sa isa, kay Dimas lamang ipinagkaloob ang kaligtasan. Bakit? Dahil siya ay nagbagong loob. Kahit nasa huling sandali at niyakap niya si Jesus. Sa ikalawa, kay Hestas, ipinagkait ang kaligtasan dahil nanatili siyang pusong bato, matigas, ayaw magbago. Pag nilaya natin ito, mga kapatid, at sikapin nating magbago, habang may oras pa, magbago tayo, ngayon na. Mula pagkabata, ako rin ay maraming mga naging pangarap sa buhay. Magkaroon ng isang magandang edukasyon, makatapos sa isang magandang paaralan, makatulong sa magulang at sa mga kapatid na nangangailangan. Ngunit sa takbo ng buhay, kung minsan ay nakakalimot din ako sa Diyos. May mga pagkakataong ako rin ay nagkasala sa mga pagsubok, sa mga kahirapan na aking pinagdaanan. Nakakagawa rin ako ng mga pagkakamali. Pagkakamaling hindi ko sinasadya o sinasadya man. Subalit alam kong hindi kalugod-lugod
sa paningin ng Diyos. Ngunit sa aking paghahangad na magkaroon ng magandang buhay at maayos na pamumuhay at mapalapit sa Diyos, natagpuan ko rin ang aking sarili. Kasama ng aking asawa, naging kasapi kami ng samahan ng Couples for Christ at naging devote rin kami sa Divine Mercy. Sa paghahangad na makapaglingkod sa Diyos, sa pagnanais na lalo mapalapit sa Diyos, sa mga magitan ng Divine Mercy, naging kasapi kami sa pagpapahayag, sa pagpapalaganap ng mensahe ng banal na awa ng Diyos. Sa gawain ito na pagluluklok ng imahe ng banal na awa ng Diyos sa mga tahanan, kami ay patuloy na ginagampanan ang tungkulin ng gawain sa Divine Mercy. Ngunit sa kabila ng gawain ito, marami pa rin akong mga pagkukulang. Marami pa rin akong mga nagiging kasalanan dahil sa aking kahinaan, dahil sa aking mga pagkakamali. Sa kabila ng aking pagnanais na makapaglingkod sa Diyos, alam ko na marami pa rin akong mga kasalanan. At sa aking mga kasalanan at kamalian, may mga tao rin akong nasaktan. May mga taong nadamay sa aking mga pagkakamali. Kaya ang tanong ko rin sa aking sarili, paano ko kaya matatagpuan ang kaharian ng Diyos? Ngunit sa aking pagpapatuloy na paglilingkod sa gawain ng Divine Mercy, aking nasumpungan ang isang pangako ni Jesus sa kanyang mga utusan sa pamamagitan ni Santa Faustina na kanyang sinabi, ang pangako ni Jesus, ituro mo sa buong mundo ang tungkol sa aking awa at pag-ibig. Ang mga taong nagpapalaganap ng karangalan ng awa ay pagsasanggalang ko sa buong buhay nila, gaya ng isang ina sa anak. At sa oras ng kamatayan, hindi ako magiging hukom sa kanila, bagkus isang maawaing tagapagligtas. At ipinangako pa ni Jesus na sa lahat ng taong luluwalhati sa aking awa at magpapalaganap ng pagsamba rito, maghihikayat ng iba na manalig sa aking awa ay hindi makakaranas ng lagim sa oras ng kamatayan. Ito ngayon ang pangako ng Diyos na aking pinanghahawakan. Sa gaya ko na isang makasalanan, katulad ng isang magnanakaw na nakasabay ni Jesus na nakabayubay, nakapako sa krus. Sa sandaling pagkakataon na nakasama niya at nakilala si Jesus, siya ay nanalig, umasa sa banal na awa ng Diyos. Kaya bilang isang makasalanan, ako rin ay umaasa sa Diyos, sa kanyang banal na awa, na sa darating na panahon ay matamis ko ring maririnig ang wika ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Lumikha, naniniklawad kami nagsusumamo sa iyong biyaya upang ang aming pamahalaan, lalo't higit ang mga namumuno nito, ay maging matatag at matalino sa pagsasagawa ng batas at pagsasaayos ng aming bansa. Maging huwaran nawa sila ng tunay na paglilingkod sa bayan, lalo't higit sa mga nangangailangang mamamayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ginang,
narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Gina, narito ang inyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad nito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa paanan ng krus ay naroon ang mahal na ina, ang ilang kababaihan, ang minamahal na alagad na ayon sa tradisyon ay si Juan. Sa kalagitnaan ng paghihirap ni Kristo, kasama niya ang kanyang mga minamahal at mga nagmamahal sa kanya. Kahit sa paghihirap, naroon ang kasiguraduhan ng presensya. Narito, salita kumikilala sa presensya ng kapwa. Narito si Maria, narito si Juan. Kasama nila ang Panginoon. Ina, anak, maaari naman silang tawagin ni Jesus na mga alagad, pero ginamit niya ang mga katagang malapit sa ating mga puso upang panghabang panahon pagbuklurin si Maria at si Juan at tayo kinakatawan ni Juan sa pagkakataong iyon bilang isang pamilya sa ilalim ng isang Diyos. Sa krus tayo naging isang angkang nagmamahal. Naalala ko isang po sa social media, nagkwekwento ang doktor sa kanyang mabigat na karanasan. Sa harapan niya, dahan-dahan namamatay ang kanyang pasyente na may COVID-19. Wala ang presensya ng mga pamilya sapagkat bawal silang pumunta. Tanging siya lamang na doktor at ang ilang nurse ang naroon. Hinawakan niya ang kamay ng pasyente. Umiyak silang lahat. Nakiusap ang pasyente, umari ba nilang isulat ang kanyang mga habilin para sa kanyang pamilya? Para ba kung bigat na kamatayan? Nag-iisa, wala ang presensya ng pamilya. Pero hindi naman nag-iisa ang pasyenteng iyon. Sa mga kamay ng doktor na nakahawak sa pasyente, ay bumubuhos ang pagmamahal ng pamilyang nagnanais na makasama siya. Sa presensya ng doktor at mga nurse na naroon, ay naroon din ang presensya hindi lamang ng pamilya, kundi ang presensya ng Diyos na siyang simula at hantungan ng buhay. Hindi nag-iisang namatay ang pasyente. Narito ang doktor at mga nurse. Narito ang mga mahal sa buhay. Narito ang Diyos sa pamagitan nila. Naroon ang presensya ng angkang nagmamahal. Salamat na lamang sa presensya. Wala man tayo noong unang Biyernes Santo sa pisikal, pero dahil sa mahal na ina, dahil kay San Juan, naroon na rin tayo para samahan si Jesus. Inihabilin ng Panginoon si Maria, hindi lamang kay Juan, kundi sa bawat isa sa atin. At mula noon, ay itinuring na tayong mga anak ni Maria. Gayun din naman inihabilin ng Panginoon kay Maria, hindi lamang si Juan, kundi ang bawat isa sa atin. At mula naman noon, ay maaari na natin tawagin si Maria bilang ating ina. Wala man ang pisikal na presensya, pero buhay at nananaig ang espiritual na presensya na siyang ating sandigan at lakas, lalo na sa mga pagkakataon ngayon. Sa krus, patuloy tayong pinagbubuklod bilang isang angkang nagmamahal. Nanggaling sa akin ang imaheng ito, tinanong ako ng pinagpagawan ko, bakit daw wala si San Juan para sana balanse ang imahe?
Pero sinadya ko iyon upang ipaalala sa atin, sa bawat isa sa atin, na patuloy tayong inaanyayahan na tumayo sa paanan ng krus. Dito, narito si Jesus, narito si Maria, narito ang lahat ng mga alagad na naging tapat sa Kanya, katulad ni Juan. Sa pisikal, sa espiritual, hangarin ginawa natin lagi na tumayo sa paanan ng krus. Amen. Bilang isang ina, hindi mo ipaliliwanag ang sakit ng damdamin nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang anak. Sinong ina ang hindi mag-alala para sa kanyang anak? Kahit pasabihin ang iyong anak ang aking tagapagligtas, hindi mo maaalis sa kanya ang pag-alala nang sabihin ng Anghel Gabriel na manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin Jesus na magiging tagapagligtas ng sanlibutan, ay hindi siya nag-atubili sa pagtalimat rito. Kahit alam niya na nakaakibat ang madaming pagsubok na nakapaloob doon, pero walang atubili na sinabi ni Maria, "Ako'y alipin mo, maganap nawa sa akin ang sinabi mo." Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Salitang namutawi kay Kristo sa paghahabilin sa kanyang ina, sa kanyang pinagkakatiwalaang alagad na si San Juan. Ang paghahabilin ng ito ay maihahalin tulad sa atin bilang isang tao. Walang ina na hindi nag-alala sa kanyang pinakamamahal na anak. Alaala ng ina ang kanyang anak kung siya ay kumakain, kung siya ay matutulog na. Sinisigurado niya na sa maayos na kalagayan ang kanyang anak. Lalong higit na nag-aalala ang isang ina kung ang anak ay may sakit o karamdaman. Hindi matitiis ng ina ang anak. Kaya nga may kasabihang matitiis ng anak ang magulang, ngunit hindi kayang tiisin ng magulang o ina ang kanyang ina. Sa relasyong anak at ina, ang ina ang higit na umuunawa sa anak. Katwiran niya, siya ang ina, kaya kayang-kaya niyang unawain ang kanyang anak. Hindi pa man nagkakasala ang anak, ay nakalaan na agad ang pagpapatawad ng isang ina. Sa akin pong pagiging ina, ay masasabi ko na hindi madali ang magpalaki at maghubog ng mga anak. Sa aking 3 anak, nahubog ko sila sa pagiging masunurin sa amin ng kanilang ama. Bagaman, at masasabi ko rin na walang perpektong pamilya sa mga pagsubok na aking pinagdaanan. Wala akong naging sandata, kundi ang pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating mahal na ina. Kalakip ang aking pag-asa na darating ang araw na mapapagtagumpay namin ang lahat ng iyon. At ngayon sa awa ng Diyos, lahat sila ay may sarili ng pamilya at may tinigisang anak. Hindi matatawaran ang naging hirap namin bago nila narating ang kinilalagyan nila ngayon. At ngayon nga po ay nagbunga ang aming pagsisikap para sa aming mga anak. Nadama ko na kung mawala man kami dito sa mundong ito, may maiiwan kami sa kanilang alaala na may Diyos silang pagkakatiwalaan at masasandigan. Huwag sanang kalimutan ng mga anak ang kanilang mga magulang, partikular sa panahon ngayon, na puro forever na labang inaatupag. Huwag nawang malimutan ng mga anak na ang pag-ibig ng isang ina ang tunay
na forever. Panalangin. Jesus na aming manunubos, sa kanlungan ng iyong ina, kami kinakalinga at minamahal. Patuloy kaming humihingi ng pagpapala upang ang aming parokya sa pangangalaga ng mahal na Birhen ng Del Pilar ay patuloy na kalingain at tulungan sa aming mga pangangailangan. Itinataas namin ang bawat mananampalataya sa aming bayan, lalo't higit ang nangangailangan ng lubos na kalinga. Hinihiling namin ito sa iyo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naalala ko po nung isang beses nung nagsa-social media ko, bigla nag-chat sa akin yung classmate ko nung high school. And then sabi niya sa akin, Father, pwede bang mag-share? And I told her, sure, why not? Sabi niya sa akin, Father, I was diagnosed with cervical cancer. Tapos sabi ng doktor, may taning na ang buhay ko. Father, natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ko na makitang lumalaki yung anak ko. Pero ang pinakamalaking tanong ko sa sarili ko at sa Diyos, bakit ako? Bakit? Alam niyo po, habang nakikinig ako sa Kanya, I was speechless. Di ko alam kung ano yung sasabihin ko. And I think, my dear friends, yung ika-4 na salita ni Jesus sa krus, bakit mo ako pinabayaan, ay sumasalamin sa lahat ng taong nagtatanong din sa Diyos ng salitang bakit. Bakit naman maagang kinuha yung mahal ko sa buhay? Bakit naman nakakaranas ako ng ganitong klaseng sakit? Bakit naman patong-patong yung problema ko sa buhay? Bakit naman nakakaranas sa mundo ng ganitong klaseng crisis? Hindi ako makapagtrabaho, walang makain yung mga anak ko. And sure enough, sabi po ni Pope Benedict XVI, ito daw pong salita ni Jesus ay salita, panaghoy ng pakikiramay sa lahat ng taong pinahihirapan ng kasamaan at kasalanan. Panaghoy at pakikiramay sa lahat ng taong dumaranas ng iba't ibang klaseng hirap at pasakit. Pero mga kapatid, the good news is this: we are not left without hope. May pag-asa. Alam niyo po, kung titingnan po ninyo yung sinabi ni Jesus, yun actually ay quoted po sa Psalm 22. At kapag binaybay mo yung Salmo 22, hindi yun natatapos sa panaghoy. Ito'y magtatapos sa awit ng papuri, awit ng pasasalamat, awit ng pagtitiwala at pag-asa. Mga kapatid, ito po yung dapat din natin panghawakan sa buhay natin. Alam man ang pinagdaraanan natin ngayon, lagi mong tatandaan, kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At tunay nga naman, kailan nga ba tayo pinabayaan ng Diyos? Naalala mo nang bumagsak ka doon sa isang subject. Akala mo para bang wala ng pag-asa. But look at you now. You're already successful. Hindi naman binabase yung grades, yung sweldo mo doon sa naging grades mo nung ikaw ay bumagsak. Naalala mo nung iniwan ka ng taong mahal mo, ng boyfriend or ng girlfriend mo. Akala mo end of the world na. But look at you now. Naka-move forward ka na. Naka-move on ka na. Naalala mo nung hindi, sobrang patong-patong na yung mga problema mo sa buhay, akala mo hindi mo na kayang lampasan yun. But you were able to overcome all of them simply because God has been faithful to us. Simply because God has been there for all of us. Mga kapatid, walang permanente sa buhay na ito, sa mundong ito, maliban sa pag-ibig ng Diyos. Balik po tayo dun sa kwento ko kanina. Sabi ko po kanina, wala po ako, hindi ako makapagsalita. Pero alam niyo po, after I prayed,
para bang tulak ng inspirasyon ng Espiritu Santo. And I told her, kapatid, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ikaw. But one thing is for sure, na kung magtitiwala tayo sa Diyos, may mas maganda siyang plano para sa atin. Siguro ngayon na nakikita mo pa lamang yung first chapter ng libro ng buhay mo. Kaya para bang puro struggles na lang. But wait until God reveals to you yung chapter 2, yung chapter 3. And then you will realize, ang ganda pala ng life story ko. Siguro ngayon, naka-zoom in lang dun sa picture no, ng mga struggles mo. Kaya para bang pixelated, parang ang pangit naman ng life picture mo. But wait until God revealed to you in a panoramic view yung ganda ng plano niya para sa iyo. Mga kapatid, sa mata ng mundo, pinabayaan, pinarusahan ng Diyos si Jesus. Pero sa mata ng Diyos at sa mata ng pananampalataya, ang kamatayan ni Jesus ay pagpapahayag ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Sa mata ng Diyos, yung ika-4 na huling wika ay hindi lang salita o ng panaghoy. Ito'y mga salita rin ng pagtitiwala at pag-asa. Nothing is permanent in this world, in this life, except the love of God. Ang lahat matatapos. Lahat magbabago. Maliban sa pag-ibig ng Diyos. All will be all right in God's perfect timing and greater plan. Amen. Naranasan mo na bang tanungin ang Panginoon? Kamakailan lamang ay na-diagnose ako with neuroendocrine cancer. Sa bawat 100,000, 7 lamang ang nagkakaroon nito. Kakambal ng sakit na ito ay nakakaranas ako ng sakit ng tiyan, pagsusuka, kahit natila, kahit wala ka nang isusuka, kailangan mo pa rin sumuka para lamang umaluan ng pakilasan. Kung kaya't na itatanong ko kung minsan sa Panginoon, bakit? Bakit ako? Bakit nararanasan ko ito? Pinababayaan na ba ako ng Panginoon? Alam ko na sa sakit kong ito, may higit na nakakaranas. Alam ko na sa sakit na ito, mayroong mas nasasaktan. At ito ay ang aking pamilya. Sa mga pagkakataon na nakikita nila akong nasasaktan, alam kong mas nasasaktan ang aking ina, si daddy, ang aking mga kapatid. Hindi po siguro lingid sa inyong kaalaman na ang aking kapatid ay mayroon ding sakit na lupus na kamakailan din lamang ay kinakailangan ng dialysis. Hindi ko ma-imagine ang sakit na idinudulot nito sa aking ina, sa aking mga magulang. Pinababayaan na ba kami ng Diyos? Tila ibinubuhos na lahat ng problema sa amin. Marahil ito ang sakit na naranasan ni Jesus. Ang sakit na pagtataksil ng isang kaibigan. Ang sakit ng kanyang pagkahagupit, pagdadala ng krus at pagkapako dito. Nauuhaw ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay.
Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nauuhaw ako. Ito ang isa sa mga huling salita ni Jesus. Ang ating Panginoong Hesukristo, totoong Diyos at totoong tao, na nagsasabing siya ang tubig na nagbibigay ng buhay at ang sino mang uminom ng tubig na ito ay hindi na mauuhaw kailanman, ay nagsasabi ngayon ng mga salitang nauuhaw ako. Dalawang salita, pinakamaiksi sa lahat, ngunit napakayaman ng kahulugan. Oo, ilang oras siyang hinagupit at pinagbuhat ng krus. Oo, ilang oras na siyang nakapako sa krus. Ni hindi pa siya nakakakain o nakakainom man lang ng tubig ng mga sandaling iyon. Ngunit, higit pa sa pisikal na pagkauhaw ang tinutukoy ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Mga kapatid, ang mga salitang ito ni Jesus sa krus sa mas malalim na pagpapakahulugan ay naglalarawan ng pagkauhaw niya sa atin. Nauuhaw ang Diyos sa atin. Siya na Diyos na nag-alay ng sariling buhay upang makamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siya na Diyos na larawan ng tunay na pag-ibig sa lahat ng bagay ay nauuhaw sa pagmamahal nating mga nilikha. Pagmamahal na maipapakita natin sa pamamagitan ng tunay na pagyakap, pagtanggap at pagtalima natin sa Kanya bilang ating simula at hangganan. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, Jesus thirsts even now. He wants only your love, and He wants only the chance to love you. Tunay nga, mga kapatid, Jesus' words on the cross, I thirst, express the ardent desire to offer us His love and to receive our love in return. Sa patuloy po nating pagninilay sa napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan at sangkatauhan, si Jesus na nakabayubay sa krus ay patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na siya ay nauuhaw. Hindi isang pisikal na pagkauhaw, bagkus pagkauhaw na iparamdam niya sa atin ang kanyang pagmamahal upang sa gayon ay ibaling din natin ang ating bagong pagkatao, ang ating buong isip, ang ating buong kaluluwa sa Kanya. Sa pagsasabuhay natin ito, nawa ay maging halimbawa natin ang sinabi ni San Agustin, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Ngayon, mga kapatid, nakahanda ka bang painumin ng iyong pagmamahal si Jesus? Amen. Ang pagkauhaw ay hindi literal na uuhaw sa tubig upang maibsan ang uhaw na ito. Nagpakasakit, ipinako sa krus, at namatay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Ngunit ano ang isinukli at ibinalik natin sa ating Panginoon? Ang COVID-19 na lumalaganap sa buong mundo, salot na nagbibigay ng takot at pagkawala ng maraming buhay. Tumigil tayong lahat sa ating mga pagkakaabalahan, sa ating mga hanap buhay, sa ating kalayaang lumabas, kalayawan, at kung ano-ano pang bagay sa mundo.
Nauuhaw ang Panginoon sa ating oras para makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Dahil sa COVID-19 na ito, nandyan pa rin ang Panginoon para ipadama sa atin ang Kanyang pag-ibig. Ginamit niya ang mga taong eksperto sa medisina, sa mga nurses, sa mga frontliners, at ang mga tao para maiparating ang Kanyang pagtulong at awa sa atin. Ang ating kapwa na naglilingkod para maibsan ang takot, ang kakulangan ng mga pagkain, at ang mga pangunahing pangangailangan. Oras din para mapansin din natin at mapahalagahan ang kalikasan tulad ng mga puno at mga halaman. Di natin pinapansin na nagbibigay sa atin ng kaginhawaan sa ating katawan, pagkain, kagamutan, at lilim at lamig para maibsan ang init ng katawan, tulad ng tubig, ang hangin, at ang araw. Sumisira sa kalikasan ang usok at ang polusyon na mga sasakyan at mga iba't ibang uri ng usok na sumisira sa ating kapaligiran. Ang ingay, iba't ibang ingay, saan mang dako, gusto natin ng maingay, ayaw natin ng tahimik. Dahil pag tahimik ay malungkot. Kasayahan ang lagi nating hinahanap. Ipinagpapalit pa nga natin ang kasayahang ito para sa pakikinig sa salita ng Diyos. Di pa nga tayo sumisimba para lang pumunta sa kasayahang ito. Ngayon, naka-home base tayong lahat dahil sa salot na kumakalat. Kaya mahalin at pahalagahan natin at ingatan ang mga kaligtasang ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi kaya ito ang kinauuhawa ng Panginoon, ang oras at panahon? Tumigil, tumahimik, taimtim na manalangin at makipag-ugnayan sa Kanya. Siya ay naghihintay na bumalik at humingi ng tawad, magpasalamat at magpuri tayo ng sabay-sabay. Ako mismo ay nakaranas din ng pagkakauhaw sa mga bagay na ito. Nung undergraduate pa ang aking mga anak, abala din ako sa paghahanap buhay. Laging nagmamadali para maibigay ang pangangailangan nila at makatapos ng pag-aaral. Kahit araw ng linggo, naghahanap buhay pa rin. Ang tindahan na inuupahan namin ay naging bahay na rin namin. Wala pa rin kasi kami sariling bahay at lupa. Sa awa at biyaya ng ating Panginoon Diyos, nakatapos ang 5 naming anak ng kolehiyo. Binigyan din kami ng bahay at lupa. Naibsan ang uhaw na aking kinauuhawan sa mga bagay na ito. Bilang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon, nagpupuri kami mag-asawa at ang aming mga anak sa pamamagitan ng pag-awit sa banal na misa. Ang mabubuting salita, ang tunay nakapuno at nakatighaw ng aking uhaw. Uhaw ng pagbabalik loob, ang magpapatighaw ng uhaw ng Panginoon. Isang katanungan ang aking iiwanan sa inyo. Saan ka nauuhaw? Pag-aralan natin, napakawala ng anumang bagay na naglalayo sa atin na magkaroon ng lubos na pakikipag-unayan sa Diyos. Mapagbigay na Kristo, ikaw ang tunay na pagkain at inuming nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Marami kami ngayong nauuhaw sa mga bagay dulot ng mundo. Kalayaan na bumalik sa pang-araw-araw naming gawain. Madama ang kabutihan at gandang masusumpungan sa iyong mga nilikha. Nawa ay patuloy naming asamin ang biyayang patuloy na inihahandog mo. Hinihiling namin ito sa iyo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Naganap na.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit ni iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang isang estudyante ng kolehiyo, pagkatapos ng kanyang paghihirap, pagsasaliksik, pagpupuyat at pagdidefend ng kanyang thesis, ay kadalasang napapasambit ng tapos na. At karaniwan, hindi na niya alintana, hindi na niya iniisip kung anong marka ang kanyang makukuha. Basta ang mahalaga ay tapos na. Iniisip niya na ang pagtatapos ng kanyang pag-aaral, iniisip na niya ang kanyang graduation day ay magaganap na. Ang isang ina, pagkatapos ng kanyang paghihirap at pagtitiis sa pagdadala ng sanggol sa kanyang sinapupunan at naipanganak na ito, minsan nasasambit ang mga salitang tapos na. At pag nakita niya ang kanyang pinakamamahal na bagong silang na anak, ang paghihirap at pagtitiis ay napapalitan ng galak at saya dahil ganap na ang kanyang pagiging ina. Ang mga doktor, mga health workers, at iba pa mga frontliners na sa panahon natin ngayon, na tila nakikipagpatintero sa panganib at posibleng kapahamakan sa pagsugpo sa sakit na coronavirus, ay naghahangad din na masabi balang araw ang mga salitang tapos na o naganap na. Sabi nga, it is not how much or how you start, but it's how you finish. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ang mga salitang naganap na ay tungkol sa katuparan ng kalooban ng Ama at ng misyon ni Jesus. Yung salitang naganap na, sa salitang Ingles, it is finished, ay masasabi natin, it is completed. Sa ibang salita, kapag sinabing it is completed, ito rin ay pagsasabi na natapos ko na ang iniatas o ipinapagawa sa akin ng Ama. According to James Martin, a Jesuit priest and writer, in the overall theology of the Gospel of John, Jesus' total self-offering on the cross is the paradigm par excellence of God's love. At anong kaugnayan ito sa salitang it is finished o salitang naganap na? Makikita natin na sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan na minahal ni Jesus ang kanyang mga kaibigan hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa katapusan, hanggang finish line, hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Sa pagkamatay ni Jesus sa krus, ipinakita niya kung sino talaga siya. Siya ang tagapagpahayag ng Ama. Bakit? Dahil sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Jesus ang malalim na pag-ibig niya sa atin. And thus, my dear brothers and sisters, in His death on the cross, in the totality of His obedience to the will of the one who sent Him, He reveals His privileged identity as the only Son. Kaya naman makikita natin that there is a kind of completion. O kung gagamitin natin ang salita ni Jesus, there is a kind of finish. But in a speculative way, pwede rin itong tingnan bilang it is over. Kung titingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kanyang kamatayan.
na sa ganitong sitwasyon muli talagang maunawaan tayo ni Jesus. All of us have seen things come to a sad end. Ito yung tinatawag ng mga millennials na epic fail o game over. Ito yung pakiramdam na binuhos mo ang iyong buong puso, ang iyong buong lakas sa isang bagay na iyong pinagpuyatang planuhin, pinag-ipunan at inaasahan. Matindi ang iyong pag-asa sa bagay nito pero tila wala pa rin nangyayari. And I think that's a terrible feeling. Halimbawa, hindi mo matapos yung pag-aaral sa college na gustong-gusto mo, na kurso. Or maybe, may gusto kang trabaho o career na hindi mag-materialize. O kaya naman wala ka ng bahay dahil sa natupok ito ng sunog o matinding bagyo na wash out. O kaya naman ang iyong plano na pag-aasawa that you will live happily ever after ay sinira lamang ng dahil sa isang pagtataksil. At maaari ang iyong mga pangarap sa iyong mga anak o di kaya naman ay magkaroon ng mga anak ay hindi natupad. O maaaring dinapuan ka ng matinding takot na hindi mo naman ini-expect. Kaya minsan nasasabi mo sa iyong sarili nang may lubhang kalungkutan, it's over. It is finished. Tapos na. Tandaan mo kapatid, nasa atin ang Diyos. Jesus is with us on this. Sabi nga, no? We cannot be sure, but it's reasonable to think that as Jesus hung on the cross, abandoned and in pain, he may have wondered what was going to happen to his disciples after his death. Naroon maaari ang katanungan na ipagpapatuloy pa rin ba ng mga alagad ni Jesus na magsumikap na maging maayos ang pamumuhay o kaaya-aya ang pamumuhay? Gagawin pa rin kaya ng mga alagad ni Jesus yung kanyang mga itinuro? Maniniwala pa rin kaya sila sa mga himala na kanilang nasaksihan? Magmamahalan pa rin ba sila? Almost as difficult as the physical and spiritual pain is the pain of lost possibilities. Pero mga kapatid, sa kabila ng mga pangyayaring ito, lagi nating tatandaan na meron tayong linggo ng pagkabuhay. We have Easter Sunday. Walang kabuluhan ang Biyernes Santo kung wala ang linggo ng pagkabuhay. Maaring naramdaman ni Jesus na maaring hindi na magtitipon-tipon ulit ang kanyang mga alagad o maaaring kalimutan na ng mga alagad ang kanyang mga itinuro, pero may ibang plano ang Ama. Habang siya ay nakabayubay sa krus, naghahandang mamatay, naghahandang itagubilin ang kanyang buong sarili sa Ama, Jesus may not have been able to see how His work would continue. But the Father did. For God can use everything we bring to Him and magnify it, even our dashed hopes. Kung si Jesus, kung babalikan natin ang kanyang public ministry, ay nagawang paramihin ang mga ilang pirasong tinapay at isda para sa ilang libong mga taong nangagugutom, tatanggapin ng Diyos ang anumang ating ihahandog sa Kanya at ito ay pararamihin. Maaaring may pagkakataon na nararamdaman natin, mga kapatid, ang ating mga pangarap sa buhay ay wala ng pag-asa para makamit pa. Pero tandaan natin na may ibang pangarap ang Diyos sa atin.
Maaaring may pagkakataon na nararamdaman natin na parang walang nangyayari sa mga plano natin sa buhay. Pero tatandaan natin, may ibang plano ang Diyos sa atin. Maaaring may pagkakataon na nararamdaman natin wala ng pag-asa, pero tandaan natin na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng ating pag-asa. Sabi nga sa pelikulang Three Idiots, all is well. Mga kapatid, kayong mga nanonood ngayon sa inyong tahanan, nang merong tapik sa inyong dibdib, no? Tapikin nyo ang inyong dibdib sa pamamagitan ng inyong kamay, sabihin niyo sa inyong sarili, all is well. All is well. All is well. Sabi nga sa isang kasabihan, all will be well in the end. And if all is not well, then it is not the end. Naalala ko yung sinabi ni Father Eugene Fadul, Cura Paroko ng San Isidro Labrador Parish sa Calamba City. Ang COVID, panandalian lang. Ang Diyos ay walang hanggan. Mga kapatid, darating din ang panahon. Masasabi rin natin na may galak at may kapayapaan. It is finished. Naganap na. Tapos na. Sa Ebanghelyo ni San Juan, natunghayan po natin na ang salitang naganap na ay ang mga huling kataga na binigkas ni Jesus bago siya nalagutan ng hininga. Sa kabanata din ito ng Ebanghelyo, nagtapos ang buhay ni Jesus sa kalupaan. Dito naganap ang plano ng Diyos Ama na maging tagapagligtas ng anak na nagkatawang tao sa pamamagitan ng hamak na pagkamatay sa krus upang tubusin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, nagawa pa rin ni Jesus na inumin ang kopa ng napakapait na alak na sumasagisag ng kalungkutan at kahihiyan dahil sa kasalanan ng tao. Ang kamatayan ni Jesus ay natapos sa kasaysayan, ngunit ito'y naging simula ng isang bagong panahon matapos ang pagiging alipin ng sanlibutan sa kadiliman. Dito nagsimula ang panahon ng bagong tipan o pagkakasundo ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa ating simbahan. Sa modernong panahon natin ngayon, naging lubha tayong abala sa napakaraming bagay at maraming oras ang nawawala kung kaya kadalasan ng ating buhay espiritual ay naisasantabi na lamang. Kapuna-puna na ang ating mga simbahan ay bihirang mapuno sa oras ng mga misa at kadalasan ay napupuno lamang kapag panahon ng Kapaskuhan at mahal na araw. Bakit po kaya? Ito ba ay dahil sa lubhang abala lagi ang mga nakararami o marami sa atin ay tumatalikod na talaga sa buhay na pananampalataya at spiritual? Naging abala tayo sa ating mga hanap buhay, negosyo, buhay politika, mga oras na nauubos sa mahabang pila sa pagsakay sa mga kung ano-ano mga sasakyan, at matagal na oras sa pagbibiyahe dulot ng napakaraming mga sasakyan na sanhi ng mabigat na trapiko. Pagdating sa ating mga bahay ay halos hindi na natin makausap ang ating mga anak o magulang sa kapaguran. Halos hindi na rin nabubuhay ng normal ang mga tao dahil sa problemang dulot ng modernong mundo. Ang mga tao, partikular ang mga kabataan, ay halos hindi na nagsasalita at parang mamamatay kapag walang cellphone, headset, laptop at computers. Kasama rin dito ang pagiging abala sa social media tulad ng Facebook, YouTube, Twitter, Messenger, games, online movies at marami pang iba. At bukod dito,
Hindi rin mawawala ang pagbibigay oras sa mga teleserye at drama sa telebisyon at radyo. Ang magandang kalikasan at mabilis na pinapatay ng modernong buhay. Andiyan ang air and water pollution, dulot ng maraming sasakyan. Industrialization at mabilis na urbanisasyon ng ating mga bayan at probinsya, kung saan ang mga puno ay pinuputol at ang mga lupang agrikultura ay nakukonberto na maging industrial, commercial o residential areas. Lubhang nagiging komplikado na nga ang buhay. Nawawala na ang pagiging simple at madasaling sinuwan. Isang araw, dumating sa buhay natin ang hindi nating inaasahan, si COVID-19, na para bang nagpahinto na ng pag-ikot ng mundo. Nang dahil sa pagkalat ng virus sa ating bansa at sa buong mundo na pumapatay ng libu-libong tao, biglang pinahinto ang mga paaralan, mga hanap buhay, tigil pasada sa halos lahat ng uri ng mga sasakyan, bumagsak ang ekonomiya ng bansa at ng buong mundo, at ultimong simbahan ay pansamantalang isinara. Ngayon, lahat ng tao ay obligadong tumigil muna sa kani-kanilang mga tahanan upang maiwasan lamang ang pagkalat ng sakit na nakakahawa. Naging tahimik at malinis ang kapaligiran. Pansamantalang nawala ang bumabalot na polusyon sa kalangitan. Natuto tayong mabuhay muli sa simpleng paraan at higit sa lahat, nagkaroon tayo ng mahabang panahon sa ating mga magulang at mga anak sa loob mismo ng ating mga tahanan. Ngayon ay hinahanap na muli natin ang simbahan at ang pagtanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia. Ngayon ay natuto na rin tayo magbalik loob sa ating lumikha, sapagkat naniniwala tayong lahat na ang Diyos lamang ang may kakayahang lupigin ng kasamaan na dulot ng COVID-19, na patuloy pa rin naghahasik ng takot, sakit at kamatayan sa buong mundo. Tulad ni Jesus, dumating ang COVID-19 na may dahilan at tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Sa aking palagay, ang COVID-19 ay isang babala o wake-up call sa maraming tao sa matagal na pagkakalimot at pagbabaliwala sa Diyos na lumikha sa ating lahat, na sa sobrang pagmamahal sa kanyang mga anak ay nagbigay ng talino at kakayahan upang mabuhay ang mga tao sa modernong pamamaraan. Tulad ng tao, ang Diyos ay nangungulila din sa ating pagmamahal at pagkilala sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Tulad ng marami sa atin, simula nang ipatupad ng pamahalaan ng Enhanced Community Quarantine or Partial Lockdown, I led my family in giving time to commune with God by reading the Bible and do the contemplative way of praying the Rosary every day. I am encouraging everyone and every family in their homes to give a moment of prayer every day by way of the Rosary and reflect the Word of God through the reading of the Holy Scriptures. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng pagdarasal at walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa mga tao na sa Kanya ay naniniwala at nanampalataya. Let's all be united in prayer. As Jesus said, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life." At sa tamang panahon, masasabi nating muli, ang huling salitang binigkas ni Jesus sa krus bago siya namatay, ang mga katagang naganap na. At kapag naging ganap na ang kaligtasan natin sa COVID-19, magkakaroon muli tayo ng bagong buhay at bagong pakikipagtipan sa Diyos upang mapanatili natin ang matuwid na buhay sa pamamagitan ni Jesus at ng banal na Espiritu na patuloy na magbibigay ng lakas at gabay sa ating. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, naganap na ang tunay na iyong pagmamahal. Ngayon ay patuloy na pinadadalisay ng iyong pag-ibig ang mundong puno ng takot at pangamba.
dahilan sa sakit na dulot ng COVID-19. Nagaganap sa daigdig ang hindi inaasahang pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa nawa ang panghawakan ng bawat nilalang. Ang iyong natatanging pagmamahal na susugpo sa lahat ng aming kinakaharap. Hinihiling namin ito sa iyo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Tapos na. Patay na si Jesus. Masaya na ang mga nagsakdal sa Kanya. Wala na silang katatakutan, wala na silang pangingilagan. Ayos na ang kanilang buhay. Akala nila isa na itong tagumpay dahil wala nang magpapasakit ng kanilang ulo. Wala nang papansin sa kanilang mga maling ginagawa at pang-aabuso ng kapangyarihan. Naniwala sila na natanggal na ang tinik sa kanilang lalamunan dahil patay na si Jesus. Iyon ang kailang paniniwala, subalit bahagi lang iyon ng misyon ng Panginoon. Ang pag-aalay ng buhay ng kordero bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Salamat, Panginoong Hesus, sapagkat sa kahuli-hulihang sandali ng buhay mo, ang Diyos ang nasa isip mo. Ang Diyos ang nasa puso mo. Tulad ng iyong panalangin sa Getsemani, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, O Ama. Wala kang sinayang na panahon at pagkakataon. Ang lahat ay nakatuon para sa kaligtasan ng mundo, para sa kagalingan ng lahat ng tao, para sa amin. Natupad ang kanyang paalaala sa mga alagad, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa pagkamatay ng Panginoon sa krus, naroon ang mahal na Birhen. Hindi siya iniwan ng kanyang ina. Naroon ang kanyang minamahal na alagad, naroon din ang mga ilang babae na sumusunod sa kanya. Natupad din ang hula ni Simeon kay Jesus at kay Maria nung si Jesus ay pinala sa templo. Maria, tandaan mo. Ang batang ito ay nakatalaga sa ipapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinirakan ng isang panahon. Sa ating pagninilay, ang pagkamatay ng Panginoon ay lalong nagkakaroon ng kahulugan sa panahon. Sa mata ng pananampalataya at sa paningin ng mundo, sa hindi maipaliwanag at maunawa ang kaparaanan ng pagkamatay ng maraming tao, ang paghihirap na ating dinaranas, at ang hindi natin maabot na pag-unawa
sa lahat ng mga nagaganap. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Gamitin natin ito bilang sandata at panandaan. Huwag tayong manghihina na sabihin sa Diyos, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubili namin ang aming espiritu. Ikaw na po ang bahala sa akin. Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa aking buhay. Ito'y nangyari mga 7 taon na ang nakalilipas. Ito'y pangyayari na hindi ko inaasahan. Sa madalit salita, nagkaroon ako ng malaking problema tungkol sa aking hanap buhay. Sa paghangad ko na umunlad ang aming buhay, nasilaw agad ako sa malaking pagkakakitaan dahil may nag-anyaya sa akin na sumama para share o partner kami sa isang malaking kontrata sa construction. Agad akong sumama at sa hindi inaasahang pangyayari ay naloko kami. Hindi kami nabayaran, kaya nawala lahat ang aming puhunan. At may mga pagkakautang pa kami, ako sa mga tao na may porsyentuhan. At pati aking puhunan sa maliit kong negosyo ay naapektuhan. Kaya hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Gulong-gulo ang isip ko. Hanggang naisip ko na sa mga kasamahan ko sa CFC. At nasabi ko sa kanila ang problema. At humingi ako sa kanila ng advice. Sa kanila kung sino ang mahingan ko ng tulong. Kaya lang, hanggang advice lang sila. Kasi, syempre, pag pera na ang pinag-usapan, walang basta-basta may tutulong. Pero okay lang. Patuloy pa din kami mag-asawa sa paglilingkod sa simbahan. Bilang pagbibigay ng seminar sa pre-K sa community ng CFC. Kaya sa mga time na iyon, wala pa din ako magawa. Stress ako. At nakakaisip na tuloy ako ng hindi maganda sa taong nanloko sa amin. Naisip ko na patayin siya. Milyon kasi ang halaga ng nawala sa amin. Isa akong lay minister at membro ng CFC. Naglilingkod sa simbahan. Kaya minsan naitanong ko sa aking sarili at sa Panginoon, bakit ganon? Nangyari sa akin ang ganito. Samantalang naglilingkod na ako sa simbahan. Bakit kulang pa ba ang aking ginagawang paglilingkod? Pero patuloy pa rin ako sa aking paglilingkod. At sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, ay patuloy akong paglilingkod at unti-unti kong naunawaan na siguro may dahilan o may plano pa ang Panginoon at nangyari sa akin ito. Kaya naman, sa bawat pagpanawagan at gawain ng ating simbahan, sa abot ng aking makakaya, ay aking tinutugon. Sa kabila na nangyari iyon sa amin, ay marami pang blessing ang ipinagkakaloob sa amin. Nariyan ang biyaya, ang nakatapos ang aming mga anak, at napakababait nilang mga anak. Bagamat hindi pa din natatapos ang problema ko hanggang sa ngayon. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. Kasi kung ikukumpara sa sakit at hirap na pinagdaanan niya nang siya ay pahirapan sa krus, ay wala pa sa kalangkingan ang mga problema na nararanasan natin. Kaya sa pagkakataon pong ito, ay binabahagi ko ngayon bilang napili kami upang magbahagi sa pagninilay sa isa sa huling winika ng ating Panginoon. At ang pinili ko kung alin sa 7 wika sa pagninilayan namin ay ang pinili ko ay ang panghuli
ikapitong wika. Kaya dahil sa pangyayari sa aking buhay, ay nasasabi ko na kahit kailan ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya pwede natin sambitin ang mga salita na sinabi ng Panginoon Jesus sa Ama. Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubili namin sa iyo ang aming buhay. Panalangin. Jesus ng pag-ibig, inihabilin mo ang iyong kaluluwa sa iyong Ama. Naging daan ito upang isuko ang lahat sa kanyang talagang nais at plano sa daigdig. Isinasamo namin, pabanalin mo kaming nagnanais sumunod sa iyo, upang katulad mo ay may alay din namin ito sa totoo naming patutunguhan, ang tahanan ng iyong Ama sa langit. Hinihiling namin ito sa iyo kasama ng Espiritu Santo. Amen.